Bago ang lahat mga idol, balikan muna natin ang FIBA World Cup. Noong nakaraan ay nilaglag nga ng Gilas Pilipinas ang China para sa Olympic Qualifying Tournament. Matapos nila itong matambakan noon. Pero sa panibagong apiyat ang Chinese Taipei dahil sa hindi pag-participate ito para sa naturang tournament. As a result, the FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Syria will be played with 6 teams: Bahrain, India, Indonesia, Kazakhstan, Saudi Arabia, and host Syria. The teams will play against each other in a single round-robin format. The best team of the group will qualify for the Olympics qualifying tournament. So, ganito nangyari noon sa Gilas Pilipinas matapos mag-back out ang New Zealand, kaya nakapasok noon sa OQT ang Gilas Pilipinas doon sa Serbia. If ever naman na makapasok ang China, abay eto na ang kanilang huling pagkakataon na makapasok sa Olympics. Samantala, binitawan na nga ng Fukushima, Japan si Mr. Suave, Robert Bolick, na ayon sa team president na si Hajime Nishida na napagkasunduan naman ng magkabilang panig na pinagbigyan ng hiling ni Bolick na bitawan na lang ng team dahil sa personal matter. Nilinaw naman ng Fukushima na si Bolick umano ang nagpakita ng intensyon na umalis na lang sa team. Well, ayon naman sa agent ni Bolick na ang dahilan ng pag-alis nito sa team ay buntis umano ang kanyang asawa. Well, nakapaglaro naman ng isang game si Bolick sa Fukushima at nakapagtala ito ng 10 points, 5 rebounds. Having a very formidable lineup ng Ginebra. Alam nyo naman ho, di ba? From top to bottom, ang lakas po niyan. From first to second unit and maybe third unit ng Ginebra, ang lakas po niyan. No, pero iba ho kasi na ibibigay ng Justin Brownlee na glue guy ng kanilang team. Di ba tandaan ho ninyo na injure si Jeremiah Gray pero dumating naman ho si Maverick Ahanmisi, di ba? So ang lakas pa rin talaga ng lineup nito pong Barangay Ginebra, and all it will need for the Gin Kings to cope with the loss, possibility of the loss, itong si Justin Brownlee, another good import. And I think this is a perfect time na rin for Ginebra to test the waters. Kasi sinabi nga ni Boss Dodo kanina, since 2016, si Justin Brownlee na ho ng si Justin Brownlee yung kanila pong import. And hindi naman ho forever, di ba, na may relasyon ng Ginebra at ito pong si Justin Brownlee in terms of yung pagiging reinforcement niya. So kung may time ho, no, kung meron hong binibigay yung Diyos sa Ginebra na humanap na kayo ng import, I think ito na po yon. Kasi hindi na rin ho dapat siguro abutin si Justin Brownlee nung pagbaba nung kanyang laro eh. Yes, maganda ho yung ipinakita niya nung nakaraang Asian Games, kaso he's already 35 years old. Di ba? He has already reached the peak nung kanya pong performance. No, and siguro this will be a welcome development din para sa mga Barangay Ginebra fans, no, to welcome, no, with open arms a new import who will don yung kanila pong pinakamamahal na jersey. 'Di ba? Justin Brownlee is not forever an import for Barangay Ginebra. And kung kailangan nun nilang humanap, ngayon na po 'yon. 'Di ba? Kasi kese hodang ang height limit, si Justin Brownlee ang kinukuha ng Ginebra, hindi nyo ho masisisi kasi alam na ho niya yung sistema. Diba? Pero ito lang ho yan. Diba? Andyan ho si Brownlee o wala si Brownlee, definitely isa ho sa top 4 ng PBA, ito pong Barangay Ginebra. They're playing inspired basketball. They're well supported. They're manned by the best coach, no, in the country ever, na si Coach Tim Cone. So, konting adjustment lang yan. No? Kaya ho nila. Siguro they will struggle in the early goings. Sa mga unang laro, mag-i-struggle po itong Barangay Ginebra. Pero at the end of the day, no, pag playoffs time na, iba ho ang laro ng Gin Kings. Diba? Andyan pa rin ho yung Scottie Thompson. Diba? Siya ho ang nag-break doon sa string of MVP conquest. Ito po si Junmar Fajardo. And another thing na isang aabangan natin dito is how a renewed Junmar Fajardo will go toe-to-toe against Scottie Thompson and other PBA stars, kahit katulad doon ito mga bagong salta na to, in winning yun pong MVP trophy. Diba? Magkakana po sila ngayon kasi kaya naman marami nagsasabi kaya nakalusot si Scottie dahil nga na-injure si Junmar that time, bumaba ng konti yung laro. Eto ho, magsasabong ho sila for that. No, yung San Miguel naman po, yes, contender po sila. Malakas po yung lineup nila, pero aging na rin po yung kanilang backcourt. So I won't be surprised if magkakaroon ho sila ng mga changes o mag-acquire ho sila ng mga bagong player
in the middle nitong conference na to. So, asahan din natin ang mga player movements pa, particularly sa mga San Miguel Corporation teams. Malakas po yung lineup ng San Miguel. Tama? Pero hindi ko alam kung a-agree kayo na yung coach nila, tinetest pa rin po yung kanya pong credibility to lead a team sa PBA. Hindi ko sa minamaliit ko si Coach George Gallet. Pero siyempre, going up against Team Cone, di ba, Yeng Yao, Nenad Vucinic, di ba, and even yung katulad din na Jeffrey Carriazo and Jojo Lastimosa na nanalo po ng championship sa kanyang maiden conference, the maiden season, di ba, medyo odd man out Di ba, hindi kita minamanayad, Coach George Gallet Same thing with Phoenix Super LPG. Di ba? Maganda yung mga nakuha nilang picks, kaso masyadong quote-unquote, hinog sa pilit. Ito pong si Coach Jamaica rin. So, yan yung magiging challenge yan. Rain or shine naman mga kaibigan, malakas ho yung lineup nila. Di ba? Marami ho sila mga nakuhang bago. Kaso, paano ho sila makakapag-break in sa PBA at paano ho sila makaka-adapt sa magiging culture shock nila under Coach Yeng Yao, yan ho yung magiging challenge dun sa mga bagong players na nakuha nila. Di ba? Kasi iba yung naglalaro ka sa college, pampered ka dito sa PBA, mumurahin ka pagka pumalpa ka. Actually, si Coach Yeng Yao, as simple as not taking an open jumper, mumurahin ka. Di ba? Sa harapan ng mga kamag-anak mo. Di ba? Ito naman pong Converge, yes, no, malakas po sila, favorite po sila ng karamihan sa mga, actually favorite second team to ng mga PBA fans Kaso ang tanong po dito is gaano kalaki po yung vacuum na iniwan nito bang sina Maverick Ahanmisi at sina Geronteng dun sa kanilang kupura. Marami ho silang kinuhang mga bago. Pero paano ho ito makaka-adjust agad doon sa PBA life